response team sa Vitas, Tondo, Maynila, kung saan isa nga po ang lugar na ito sa matinding nilalamok. Dahil nga po sa dami ng lamok ay abot-abot na lang ang reklamo ng mga residente dito, lalo pat yung mga anak nila at apo dito, yung mga bata, ang karaniwang pinupuntirya at pinapapak ng mga lamok. At pangamba po nila ay kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon ay hindi raw nalalayo na anumang oras ay meron ng dapuan ng sakit gaya ng dengue dito sa kanilang lugar. At mamaya po ay makakapanayan po natin yung ilan sa mga residente at barangay officials, pati na po ang DOH, kaugnay pa rin ng sitwasyon dito sa bahaging ito ng Tondo, Maynila. Samantala, kanina nga po ay nakausap natin ang ilan sa mga taga-barangay 98 kung saan matinding reklamo nila ay lubang pagdami ng lamok at di karaniwang pagdami ng lamok dito sa kanilang lugar. Kaya kanya-kanya sila ng diskarte kung paano makakaiwas sa pesteng lamok. Narito po ang report. Sa unang tingin, nakakalain mo maglalaro lang ng badminton si Mang Ariel. Pero pamatay ng lamok ang kanyang daladala. Sa dami ng lamok sa bahaging ito ng Vitas, Tondo, kailangan nilang parating nakahanda para maiwasan ang pagkakasakit. Sa katunayan nga, kasi pagka bandang 5:30 na, napakarami na lamok dito. Halos lahat ng tao rito may dalang ganito pagsapit ng gabi. Hindi naman may tago ni Aling Gloria ang awa sa mga bata dito sa lugar. Lalo pat karaniwan sila ang pinupuntirya at pinapapak ng lamok. Ay, marami po. Marami. Kahit maglagay kayo ng katol, masakit po mga gat. Tsaka may pantal na kagad. Sa mga bata po, paano? Eh, yun nga lang, yung kawawa yung mga bata. Hinala ng mga residente na bulabog ang mga dating tira ng lamok nang umpisahan ang isang construction project sa kanilang lugar. Dahilan upang kumalat ang mga ito sa naturang barangay. Si Aling Angelina, tiis kati dahil sa kagat ng malalaking lamok. Napabili nga tuloy ako ng kulambo kasi hindi kami nagkukulambo dati nga, nagkukulambo na kami tsaka yung mga pamatay ng lamok. Panawagan ng mga residente, mapabilis ang aksyon ng pamahalaan upang hindi magdulot pa ng sakit ang mga pesteng lamok. Kailangan matulungan tayo ng Department of Health para mabawasan yung mga lamok dito, di ba? Oo, yun lang siguro. Wala nang iba. Wala nang may ibang tutulong kundi sila. Sa puntong ito, makasampo natin si Aling Jocelyn Alvarez, isa po sa mga residente dito po sa Vitas. Magandang hapon po, Aling Jocelyn. Magandang hapon po. Apo, sa ngayon ho ba, mga gantong oras naglalabasan? Yung Naglalabasan na po yung mga lamok. Napakarami po yung lamok sa lugar namin. Bakit ito nagkaganon? Yun ho ba dati gano'n na? Hindi po. Parang bago lang, ano? Ngayon lang po. Oho. Kasi magmula nung ginawa po yung PMC, ayun na po, lumalabas na po sila lahat yung mga lamok. Opo. At itong apo nyo, nakikita natin may mga kagat ng lamok sa mukha, no? Opo. At sa ngayon po, kumusta po yung lugar, yung mismong bahay nyo? Paano ginagawa nyong Ginagawa pag-iingat po? ko lang po yung pagdating po ng alas 7 ng gabi, medyo nag-ano na po ako ng nagpatausok na po ako para sa mga lamok. Opo, ang ginagawa ko pong pausok, yung patay na oregano, dahon po ng oregano, yung po ang pinauusok ko doon sa aming higaan. Para pambugaw ng lamok? Lumayo, para po umalis na po yung mga lamok. Opo, at ingatan nyo lang dahil baka naman magkasunog doon sa ilalim ng kama nyo. Hindi po, kasi kahoy lang po yung nasa ilalim. Opo. Ano pa ang ibang, kumbaga, alternative sa mga na ginagamit po ninyo? Oregano, dahon ng lansones, balat, gano'n? Ano po, yung dahon lang po. Tapos pagkatapos po pag nawala na po yung mga dahon, gumagamit po kaming oplosyon. Bakit po? Paano nyo po Para ginagamit? po yung mga lamok, umaalis po sa ng bata at katawan ng bata. Pangano ng pantal, ano? Opo. Para humupa yung pantal. Opo. Itong apo ho ninyo, hirap din pagtulog, puyat. Opo. Kasi napupuyat po ako nito kasi pag may kagat po siya ng lamok, hindi po ako nakakatulog kasi inaanuhan ko po siya, yung kinukumutan ko po siya na hindi siya makagat. Opo. Pagka kinukumutan ko na po siya, nakakatulog na po siya ng mahimbing. Opo. At siguro siguraduhin nyo lang din na hindi po makakapagdulot ng
sunog nga po, yung pong mga pausok ninyo, lalo yung mga katol, kasi minsan may mga sunog na dahil po sa katol, ano po? Opo. Maraming salamat po Aling Jocelyn at si Aling Jocelyn po isa sa mga residente dito sa Vitas na nakakaranas po ng di pangkaraniwang pagdami ng lamok dito sa kanilang lugar. Sa puntong ito, kasama naman natin si Chairman Bong Espino ng Barangay 98, Tondo, Maynila. Chairman Bong, yung pong pagdami ng lamok, napunan nyo ho na hindi siya pangkaraniwan? Hindi siya pangkaraniwan ngayon. So siguro mga 2 to 3 months na tong 2 to 3 months na nagsasuffer yung mga constituent ko at yung mga nasasakupan kong barangay sa buong Zona 8. So yung mga ibang mga co-chairman ko na nakakaranas din ng biglang pagdami ng lamok, yan na rin ang hinanayang sa akin. So sana matulungan kami ni Mayor Joseph Erap Estrada at inihiling ko rin ng tulong ni Secretary Eric Tayag, sir. Sana masolusyonan agad itong problema namin dito sa buong Zone 8. Opo. Yun nung karaniwan ho ba doon sa karanasan nyo, di ba? Karaniwang nararanasan natin tuwing tag-ulan. Yung tag-ulan. Pero hindi ngayon tag-init. Ano, bakit Yun naman na ang pinagtataka ko. Bakit ganun? Bakit ganon? At hindi lang dito sa lugar nyo, kahit sa Pasig, Quezon City, parang biglang dumami. Biglang dumami. Wala bang paliwanag yung local government? Wala ko kayo natanong. Wala pa po sa ngayon. Opo. At sana ma-solusyonan agad nila yung problema namin dito. Yung pong pausok, fogging, ginagawa nyo ba dito sa lugar? Ginawa na po namin yon pero hindi rin po Effective. hindi rin po umepekto. Lalong pong tumapang. dumami. Lalong tumapang din, Lalo no? pong dumami yung lamok. Aha. Hindi po namin alam kung saan Nanggagaling. nanggagaling. Yung ibang co-chairman ko, Aha. ang sinasabi nanggagaling daw to sa IPM dito sa garahe ng mga basura ngayon dito sa dating PMC. Oho. Yun nung yung mismong mga kanal-kanal dito sa lugar nyo, hindi ho ba kayo nanawagan para magtulong-tuloy yung residente na linisin, mga gulong na nakatambak? Anong ginawa Kami na nyo? po mismo ang naglilinis nun. Opo. Yung mga kanal dito sa barangay namin. Kami na po mismo ang Sa ngayon, tuyo na. Tuyo na po. Tuyo naman. Oho. Sa yung mga residente, paano paalala nyo? Kasi si Aling Jocelyn, sa taga rito, nagpapausok daw siya. Ang ano naman nun, sunog. Ayun nga po. Meron na rin po akong ginawang letter kay Mayor na ipapasa ko na lang na sana matulungan kami dito sa problema namin. Opo. Yung nabanggit nyo kanyo, 3 months nyo na, 2 to 3 months nyo na nararanasan ho ito? 2 to 3 months po Opo. na nagsasuffer kami rito sa mga lamok na to. Meron na ho ba nagkasakit ng nagka-dengue dito nitong nakaraang 2 to 3 months? Sa ngayon pa malaria? po, wala pa po. Pero sana wag na sana nilang antayin na Magkaroon. magkaroon. Kayo mismo personally, anong ginagawa niyo sa inyo para makapag-ingat? Nililinis na lang namin yung mga kanal para kahit paano makabawas sa dami ng lamok, hindi nila pagbahayan. Opo. At yung pong mga residente, anong pinapaalala niyo po sa kanila? Sana magtulong-tulungan tayo, linisin natin yung mga paligid natin, yung mga pinag-iimbakan ng tubig na pinagmumulan ng lamok. Opo. Ano po ang bilang panguling pananalita po, ano po ang panawagan niyo sa local government pati na po sa DOE? Sana po, Mayor, matulungan niyo po kami sa problema namin na dito sa buong Zona 8 dahil talagang dagsana po at napakarami na po ng lamok. At kay Secretary Eric Tayag, Sir, kailangan po namin ng agarang aksyon. Maraming salamat po si Chairman Bong Espino ng Barangay 98 dito po sa Tondo, Maynila.